kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo, kaginhawaan matatamo. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Humigo ka man aking kaibigan, tagbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarmay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong matatamo. Dahil kay Jesus mo lang ito Magandang umaga po sa inyo lahat. matatagpuan. Today is Tuesday. Dahil kay Napakabilis Jesus po mo ng araw lang matapos ito na ang buwan ng Oktubre. mararamdaman. Sa linggo ay Nobyembre. Dahil kay Katulad po ng Jesus ating lamang napapakinggan bilang ating pagsamba sa Diyos. lunasan. Anuman ang ating daladala, anuman ang ating naranasan, si Jesus lamang ang magbibigay ng kalunasan. Lumapit tayo ngayong umaga sa ating Diyos ng buhay. Lahat ng hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Siya magbibigay ng solusyon dahil siya ay Diyos ng buhay. Mananatili siya nakalukulok doon sa kanang trono ng kamasalanan. Sabi ng Bible, sa awit 115, ang ginagawa niya ay siya ay kanyang tingin. Kaya ngayong umaga, sa ating pong pananalangin at pagbubulan, pakinggan po natin ang napakagandang awit. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Amen. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang. Hallelujah. mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ikaw ang aming sasambahin
Ama, sa sino man pong nakikinig, kasama ko ngayon sa online, o Diyos, sa aming pananalangin ngayong umaga, Ikaw lamang ang nakakaalam ng pangailangan ng bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng bawat kondisyon ng buhay. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, abutin mo ng iyong mapaghimalang kamay, o Diyos, anuman ang kanilang pangailangan. Lord God, ikaw ang nagsabi, you will prepare a table before me in the presence of your enemies. In the book of Psalm 23, the Lord is our shepherd. Lord God, I pray today, this morning, sa aming pong prayer and devotion and meditation this morning. Lord, I pray, Lord, let your miraculous touch be upon each every one of them. Ikaw na Diyos na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na naghihimala, Panginoon, sa bawat pangailangan. Naalala po namin, Panginoon, ang isang tagpo sa isang kasalan sa Cana Galilea, sa Juan Kapitulo 2, masaya silang nagdaraos ng kasalan. Masaya sila, Panginoon, ay pinagdiriwang, O Lord, ang napakagandang selebrasyon. Subalit sa gitna po ng kasalan ay nagkulang po ng alak. Hindi alak po ngayon na alkohol, kundi alak na ginagamit noon sa kasayahan na galing, Lord God, sa ubas. Ama, ikaw ang gumawa. O Diyos, natikman ng banquet master ng alak na yon at sinabi niya sa mga kanyang dinadaluhan na ang unang inihahain ay masarap. Kung kailang patapos ay inihahain ng mababang uri. Subalit natikman ng banquet master kung kailang huli masarap na alak. Ama, sa pangalan po ni Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Lord God, hindi man ito ang huli, kami naniniwala gagawa ka ng himala. Kung ito, Panginoon, ay huli ng budget nila, you will multiply. Kung ito man, Panginoon, ay huli nilang pinanghahawakan pananalapi sa dami ng kanilang gastusin, Ama, sa pangalan ni Jesus, gumawa ka ng himala ngayon. Kung ito man, Panginoon, ay huli ng pag-asa na ikaw lamang, Panginoon, ang makagagawa ng himala. Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang patuloy na kumilos. Salamat, Panginoon, sapagkat may Diyos kaming nakilala. Salamat, Panginoon, sapagkat may Diyos kaming lalapitan. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit. Pakialanman mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Lahat ng mananampalataya ay lumalapit sa iyo. Kaya dakilang Diyos, dalangin po namin, gumawa ka ng himala. Ama, itinataas po namin ngayon, Panginoon, ang anak ni Pastor Alfredo Udani, na si Glide, Lord God, na ngayon ay nasa ICU. Siya po inoperahan sa kanyang ulo. Ama, sa pangalan ni Jesus, maghihimala ka. Isusupply mo ang mga halagang kailangan nila. At Panginoon, saan man siya naroon sa lugar ng Tugigaraw, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay. Panumbalikin mo ang lakas. Panumbalikin mo, Panginoon, ang lakas ng kanyang katawan. At hawakan mo, Panginoon, ang kanyang ulo, Panginoon. Let the immediate recovery be upon him, Lord God. Maraming salamat sapagkat ikaw ang dumidinig ng bawat panalangin ng bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, saan man naroon ang iyong mga anak, dakilang Diyos, inilalapit ko sila sa iyo. Lord, tinatas po namin sa iyo, Panginoon, ang anak ni Ate Aurora Gatchelian. Lord, in Jesus' name, sila po ay mga frontliner, nag-aalaga sila ng mga matatanda, yung ibinasa sa ospital. Ama, sa pangalan ni Jesus, balutan mo ng banal mong dugo. I declare it, O God. Let your divine protection be upon their family. In the name of Jesus. Lord, ingatan mo ang bawat isa. Lord, dinideklara namin, Panginoon, na wala pong virus in the name of Jesus. Lord, right now, we declare all tests is negative. Idinideklara namin. Panginoon, tinatas din namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lord, ang aking pamilya na nasa Dubai, ingatan mo sila. Bagamat tahimik ang balita sa Dubai, subalit
Alam namin may realidad na nangyayari sa lugar na yon. Lord, I declare it, O God. Protection upon protection. Favor from you, favor from God and men. Ingatan mo ang bawat isa. Lahat na nasa Amerika, California, New York. Lord God, ang aming mga kaibigan, sa pangalan ni Jesus, maging ang aming family friends sa Bermuda, ingatan mo, Panginoon, ang pamilya ng bawat isa. Lord, ang pamilya ni Ate Lucy, Panginoon, pamilya ni Ate Meldy, Lord God, in Jesus' name, maging ang aming mga close friends sa Texas, Lord God, right now, maging ang pamilya ng Pae, Lord God, sa Ate Tessa Switzerland, ng aming mga kaibigan, Panginoon, na nasa Canada, Lord, sa Hong Kong, sa Macau, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo, lalo-lalo na sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatid, Lord God, and I pray for life in Christ, let your protection, Lord God, right now, block every one of us with the mighty blood of Jesus. And let the name of Jesus Christ shine upon our lives every day. From the rising of the sun till the time is go down, your name will be praised. Salamat, Panginoon, itinataas ko, Diyos, ang iyong pamilya. Itinataas ko rin ang bawat pastor ng Life in Christ sa aming mga community. Lord, bagamat wala pa pong desisyon kami, Panginoon, kung panumbalik ang bawat services sa mga communities, O God, here in San Pablo, mga house church. But Father God, I pray, let your divine protection, Lord, sa bawat area. Lord, hindi ko isa-isahin ang mga pastor. Lord, I declare sa 11 house church community na meron po mga services. Lord, ingatan mo ang aming pamilya. Salamat, Panginoon. At tinataas ko rin, Panginoon, ang aming panambahan tuwing araw ng linggo na ngayon ay binuksan na sa edad na 15 hanggang 65. Ama, sa pangalan ng bawat isa, sa pagpunta sa iyong sanktuaryo, na sabay-sabay kami magpupuri face to face, ingatan mo, O Diyos. At itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya na nag-online, ingatan mo. Maraming salamat sapagkat sa iyo lang kami nagtitiwala. Ang tao ay meron pong kapaguran, ang tao ay meron pong hangganan, pero ang Diyos naming nakikilala ay walang katapusan. Hindi siya napapagod, hindi siya nagkukulang. Kaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin idinadalanin sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, sa iyo po pinagkakatiwala, maging aming Pangulo, maging ang aming Mayor, Panginoon. Lord, maraming salamat sa transition na gaganap, Panginoon, from General Community Quarantine. Lord God, na-modify na ito. Dalangin po namin ang pagliligtas mo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord God, itinatasin namin sa iyo, Panginoon, na nasa lahat ng banig ng karamdaman. Lord, in Jesus' name, ang kagalingan na igawad mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dumidinig ka sa lahat. Maraming salamat din sa mga nag-chat-chat. Lord, ano man ang kanilang pangailangan, you will provide. Salamat, dakilang Diyos. Ikaw ang patuloy naming sasambahin at pupuriin habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain Maglilinis ka sa atin ng Diyos sa pagitan ng na awit. ako ay Open our bigyan heart. pansin. Worship the Lord today, this morning. And the Ang Lord will taong minister everyone. tulad ko Hallelujah. di dapat
hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukod, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko. Glory to the Most High God. Ay We declare gamitin. Jesus is Lord over our Ito families. lamang We declare Jesus is Lord over the business wala of nang your people. iba pa. We declare Jesus is Lord over the job, over the work, in the name of Jesus. Kung may mga challenges, Lord God, I pray and I declare Jesus is Lord over our challenges. Salamat, Panginoon. May Diyos na humahawak. Lord God, I declare in the book of Colossians chapter 1, verse 15 to 18, all authority, all the kings and power, Lord, given to your name, the name above every name. Kaya Panginoon, ikaw nagsabi sa Pilipos 2, ang lahat ay luluhod. In the name of Jesus, lahat ng pangalan, maging kahirapan, maging sakit karamdaman, ito'y luluhod sa Panginoon. Tanggapin mo ngayon ang biyaya ng Diyos, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon. Tanggapin mo kapatid sa kamanaroon. In the name of Jesus, claim it, claim it, claim it. Ano man ang iyong prayer request, God granted. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Jabez. When Jabez come to the Lord and pray, ano ang sabi ng Bible, kapatid? Nung si Jabez ay lumapit sa Diyos, enlarge my territory, walang harm na mangyari sa kanya. Let your name be with me, let your presence be with me. Ang sabi ni Jabez, ang sabi ng Panginoon, God granted your prayer. Kaya tanggapin natin at angkinin ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Kaya purihin, purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Tanggapin natin. Alam na, naalala ko nga, no, yung Jabez prayer, napakabuti ng Panginoon, no? Si Jabez, nag-pray talaga. Sabi niya, Lord, enlarge my territory. Alam niyo ba yung enlargement? Ang ibig sabihin, increasing favor from the Lord. At nung huli, grabe, ang sabi ng Bible, Jabez, ang sabi ni God, granted your prayer. Amen? Kaya sa ating ginawang panalangin, your request granted. I-claim mo yun, Lord, Amen, 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 Amen. Amen? So, praise God, praise God. Good morning. Medyo maulan dito sa San Pablo. Sabi nila, may bagyo daw sa Quezon. Malapit sa amin ng Quezon. So, pero ang Diyos ay magbibigay sa atin ng protection. Sabi nga ng Bible, pinauulan ng Diyos dahil may nangangailangan. Sa mabuti at masama, pinapaulan ng Diyos. Kailangan nila yan. Kaya ang kailangan lang natin ay mag-ingat tayo. Lahat na nasasakop ng Quezon, Laguna, Batangas, yung tinatawag na Calabarzon. Yan. Ingat tayo. So muli, ako nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista, ang pastor po ng Life in Christ dito sa siyudad ng San Pablo. So sa lahat ng pastor ng Life in Christ, community pastor, sector pastor, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, ngayon po ay tayo dadako sa ating pong short meditation. Naalala ko kasi itong Marcos Kapitulo 5. Kung kayo may Bible, ay basahin natin ang Marcos Kapitulo 5. Napakaganda mga talatang ito. 2 verses lang aking babasahin, pero ikukwento ko sa inyo ano ba ang konteksto nito. Ang sabi ng Marcos Kapitulo 5, talatang 18, nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na si isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka, sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa ko sa iyo, sabi ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo. Sa English, merong word, and Jesus was getting into the boat. Men who had been demons possessed, begging to go with him.
Kasi bakit? Kasi ang Panginoong Hesus ay nagmiministeryo. Nadaanan nga lang ito eh. No? Nadaanan. At nung nadaanan, ay bigla siyang sinalubong. No? At ang ano yan ay demoniac nung lalaking ito. Demoniac ang nangyari. Possession of the devil. No? Pinalaya naman ng Panginoon. Ang ibig sabihin, tumanggap ng kalayaan, tumanggap ng blessing, tumanggap ng healing o miracle. No? At bilang napatunayan nung lalaking yon, ay para bang naudyok siya na, sumama na lang ako sa iyo, Lord. Ganyan ang ating response, di ba? Pag ang Diyos ay gumawa sa atin ng mabuti, ang Diyos ay naghimala sa atin, ang Diyos ay lahat, pinagaling tayo, lahat may ginagawa ang Panginoon. Ang unang-una nating response ay, Lord, sasama na po ako sa iyo. Amen? Kasi humahayo ka. Amen? Gumagawa ka ng mga himala, nagbabahagi ka ng gospel, pinapagaling mo ang may mga sakit at karamdaman. Yun siguro ang nasa isipan ng lalaking ito. Kaya sabi niya, ay sasama na ako sa iyo. Amen? At ang ganda na sagot ng Panginoon sa verse 19, Jesus did not let him. Hindi pumayag si Jesus na sumama sa kanya yung lalaki. Ano ang sabi niya? Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Yun ang bilin at sabi ng Panginoon. Amen? Hindi dahil ayaw pasamahin ng Panginoon yung lalaki. Hindi dahil. Dahil merong gustong ipagawa ang Panginoon. At ngayon, kapatid, may ipapagawa ang Diyos sa atin. Amen ba? Ano ang sabi ng Bible? Go home. No? Umuwi ka. At bago ka sumasama sa akin na mag-witness sa iba't iba, maraming tao ang dapat makarinig ng patotoo. Pero sa mga pamilya mo muna sabihin niya patotoo mo. Na upang malaman nila, may Jesus na nagpapagaling, may Jesus na naghihimala. Ano? Kaya ang topic natin ngayong umaga sa short meditation, go home to your family. Amen? Winning our family to the Lord. Amen? Winning our families to the Lord. Kasi alam nyo, mayroong tinatawag na Great Commission talaga ang Lord na binigay sa atin. Hindi mo ba na magmamasdan, kumakalat na salita ng Diyos? No? Ako'y naging pastor po. Ako'y Christian for more than 36 years. 36 na taon na akong Kristiyano. At ang aking pagiging pastor ay 30 taon na. Siguro, hubigit kumulang 32. No? Kaya, nung una akong na-born again, ay nakakilala sa Panginoon, ang init ng aking gusto kong humayok. Maniwala kayo, nagtatrabaho pa ako noon, bumili ako ng trompa, bumili ako ng amplifier, mga debaterya, bumili ako ng mic, at yung pedicab doon sa aming barangay, iniikot ko. At nagpipreach ako ng kaligtasan ng Panginoon, ng salita ng Diyos. But one day, napansin ko na ako'y abalang-abalang mag-witness sa ibang tao. Ang sarili kong pamilya ay paano? Amen po ba? Hindi masamang mag-mission. Ako'y nagmi-mission din. I go to abroad to share the gospel. I go to islands here in the Philippines to share the gospel. Pero tandaan natin, may pamilya tayong una na dapat ay maligtas. Nakita niyo yung sinabi ng Acts chapter 1 verse 8, nung tumanggap ng kapangyarihan yung mga tao, noong banal na Espiritu Santo, ano ang sabi? I will give you power to be witness to Jerusalem, Judea, no? Atmosphere, all over the earth, ang sabi ng Bible. Alam niyo, yung inuna ng Panginoon is close family. Kaya ito mga kapatid, bagamat tayo abala, nagsishare ng gospel, no? Naglilingkod sa Diyos, ito ang napakaganda. Susunod sa atin ang ating mga anak. Pamilya, madala natin ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi naman literally na, umuwi ka. Ay, paano ko ikinasa abroad? Uuwi ka ba? Siyempre, maghahanap buhay ka doon.
Pero napakahalaga na ihatid mo't ibalita ang mensahe ng pagliligtas sa iyong pamilya. Kasi ito alam kong ang Diyos ay God of grace at God of love. No? Huwag mang mangyari, naligtas tayo. Pero ang iyong tatay, ang iyong nanay, ang iyong mga kapatid, paano? Amen? Kaya ito ay karagdagan, paalala sa bawat isa. Kaya ako, purihin ang Panginoon, hindi man perpekto. No? Ang pamilya ko, nadala na namin sa Panginoon. No? Nanay, tatay ko, mga kapatid ko, sinisirang ko. At yung sumunod sa akin, alam nyo, yung sumunod sa akin, ang asawa niya, alam nyo ba? Sarado, kandado, sa kanyang relihiyon, nasa Pilipinas. Hindi ko siya tinigilang ipanalangin, hindi ko siya tinigilang sira ng Word of God. Hanggang talagang nagiging personal na. Sabi ko, kailangan mong maligtas. Walang kasiguruduhan ng buhay. Pero purihin ang Panginoon. Alam nyo, siya ngayon ay nung nagpunta sa Hong Kong, uminit sa Panginoon, yung salita ng Diyos na ibahagi ko sa Kanya, ay patuloy na sumibol, maniwala kayo sa hindi. Ngayon, siya ay worker ng malaking church sa Hong Kong, sa Jesus is Lord Church. Amen? Sa JIL doon. Kaya tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi para lang madala sa ating church. Kasi marami nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagdi-disciple dito, gusto nilang makapag-share dahil ang kanilang nasa isipan ay madagdag sa kanilang church, mapunta sa kanilang church. Ang ibig sabihin, marami na kami. Hindi po ganoon. Kailangan pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, unang-una, maligtas sila at madagdag sa naliligtas. Hindi madagdag sa simbahan mo. Hindi madagdag sa simbahan natin. Kaya ito nila lagi kong sinasabi sa mga disciples na sa Life in Christ. No? Mag-share kayo ng Word of God sa inyong lugar, sa inyong trabaho. Kahit hindi natin madala yan sa Life in Christ, ay maniwala kayo, madadala yan sa langit. Pagdating naman ng langit, hindi naman tatanungin sa anong chance ka. Amen? Even though may reward, yung tinatawag na soul winning, pero as church itself, hindi pinag-uusapan doon. Kaya mga kapatid, ito ang ating topic ngayon sa short meditation. Bring our family to the Lord. Let us win our families, your friends, your neighbor. Amen? Huwag mo tanggalin na natin sa ating isipan na ay hindi ko naman sisiran yan, hindi naman dadalo sa aming church yan, ang layo. Biro mo yun. Amen? Ako may nagsishare ng Word of God sa Hong Kong, ako may nagsishare ng Word of God sa Singapore, sa Brunei, sa Macau. Abay, wala naman life in Christ yung iba doon. Pero ang prayer ko ay makapag-share. Alam niyo, may testimony nga ako Alam niyo, kasi bago kami magkaroon ng bahay, nakailang beses na kami lipat-lipat. Alam niyo, purihin ang Panginoon, kada magiging kapitbahay namin, sinishare ko ng Word of God. At ito, hindi lang po 2-3 beses nangyari. Ako po yung speaker sa isang convention dito sa San Pablo. Matapos ko mag-preach, may lumapit sa akin isang pamilya. Nagpakilala, sabi, "Oy, Pastor, salamat po." "Bakit?" "Oy, kamusta na kayo?" Yung pala, kapitbahay ko sa Bagong Pook. Doon sa Pook, Bagong Pook ng San Pablo. Sabi, "Salamat po, binahaginan nyo kami. At ito po, buo na pamilya namin. Dito kami nag-church, dito sa lugar na ito." Ay, natuwa na ako. Ibig sabihin hindi ka matutuwa na naligtas. Kasi minsan, hindi natutuwa dahil hindi nadala sa kanilang church. Para bang naghihinawa na siyang mag-winning soul dahil iisipin niya, malayo naman sa aming church yan, ba't ko pasisiran? Mga kapatid, may pananagutan tayo. Ang maligtas ang bawat tao, lalong-lalo na ang ating pamilya. Amen? Yung pamilya ko sa Santa Cruz, hindi naman sa akin nadalo doon, wala kaming church. So, naandun sa church ng aking kaibigan. Amen po ba? Ang mahalaga, sila'y maliligtas kahit hindi madala sa iyong church. Kasi darating na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya napakahalaga. Kaya ako'y natutuwa na nagpipray ako, "Lord, salamat. Ginagamit mo kami, ginagamit ko." Kasi ito, may nagtanong sa akin minsan No? Ako'y pumunta ng Cagayan, ako'y pumunta ng Davao, ako'y pumunta ng Cebu, ang dami. No?
talaga nagbibigay ka ng oras, 1 linggo doon. Nag-i-evangelize ka, nagmi-mission ka. Nag-mission nga kami sa Mindanao, mga tribo. No, may dala kami Bible, may dala kami mga pagkain, may dala kami mga dapat ibibigay. Isipin mo, hindi naman madadala namin yung sa aming church. Kasi ang church namin nasa San Pablo. Pero ang tanong, pag yan ang motivation mo, hallelujah, mananagot tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung sinisir ko at motivate. Share the gospel. Katulad nung lalaking ito na inalihan ng demonyo, na sabi niya, pumunta ka sa bahay mo. Kaya ngayon, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, napakahalaga sa ating tahanan. Kailangan yung tinatawag na household happiness. Sabihin nga po natin, household happiness. The second one, household foundation. The third one, household salvation. Tatlong strong no need of our home, of our family. Una, happiness. Siyempre, maging masaya pamilya mo. Ikalawa, yung pundasyon. Ano ba pundasyon ng pamilya mo? Ikalawa, household salvation. Amen ba? Hindi lang dapat maging maligaya. Yes, maganda. Dahil kayo maligaya pamilya mo, masaya. Pero ang tanong, ano pundasyon ng pamilya mo? Material, ano pundasyon ng pamilya mo? Amen po ba? Hindi masamang mamasyal kung saan. May pera pamilya mo, go to London. May pera pamilya mo, go to Europe. May pera pamilya mo, go to Asia. Hindi masama yun, happiness yun. But, what is the foundation of your family? Amen? And the third one, household salvation. Kaya dito ako titigil, magbibigay lang po ako ng 4 na mahalagang bagay, no? We need to do to win our families. Ang mga dapat natin gawin para madala natin sa Panginoon ang ating pamilya. Unang-una, persistent prayers. Huwag tayong manghihinawa sa panalangin. Ako ay bunga ng prayer. Si Pastor Jimmy, before, ako po ay, napakarami. Ako'y dating presidente ng Union. Pero ako'y nagpapasalamat sa pamilya ko, may nanalangin sa akin. Kaya, things we need to do to win our families to the Lord, kailangan yung persistent prayer. Hindi lang prayer, persistence. Ano ba yung persistence? Hindi ka nang hihinawa. Amen? Nagpupursige ka. Hindi ka kayang stop. Kaya kung ikay nagpipray na 2 taon na sa pamilya mo, 5 taon sa pamilya mo, 10 taon sa pamilya mo, huwag kang titigil, ipanalangin ng pamilya mo in one day. Ang sabi ng Bible, ang iyong mga luha ay aani ka ng kagalakan. Kaya yung side ko, pamilya ko, Christian po yan. Pamilya. Tatay ko, nanay ko, kuya ko, no? Nasisiran ko yan sila. Amen? Hanggang sa bunso. Yung aking isang kapatid, worker sa Dubai. Yung isa kong babaeng kapatid, worker din sa Dubai, ng church. No? Kasi pamilya. Amen. Kaya bago tayo maging, yes, pwedeng bigyan natin ng kaibigan, oras ang ating mga kapitbahay. Pero mga kapatid, bigyan natin ng oras na bahagi na ng salita ng Diyos ang ating pamilya. Yung pamilya ng aking asawa. No? Bagamat yung pamilya niya, isa sa naging contact person ko sa Laguna. Pero, praise God, yung tatay niya, no, galing abroad, nasirang ko, ay purihin ang Panginoon. Patay na naman siya, pero tumanggap siya sa Panginoon. Ganun din ang biyanan ko. Kaya dito mga kapatid, ang unang-unang dapat natin gawin to win our family, persistent prayer. Ano sabi ng Romans 10, 1 and 2? Dear brothers, sisters, the longing of my heart and my prayer to God is that the Jewish people might have saved. I know what enthusiasm they have to God, but it is misdirected zeal. No? Kaya mismo dito, no, sabi ng Bible, mga kapatid, ang pinakananais ko na idinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel. Noong nagsasalita si Pablo, yung kaanak niya. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali naman ang kanilang naging batayan. Kaya ang dahilan mga kapatid para ibahagi natin ang salita ng Diyos kasi sumusunod sila pero mali batayan. Amen? Sumusunod sila ng nanalangin, sumusunod sila sumisimba, pero sabi ni Pablo, mali ang batayan. Bakit? Ang kaligtasan kasi,
ay si Jesus. Si Jesus ang darating. Kaya ipakilala natin. Amen? Meron nga pastor na akong nakausap eh. Kasi ako'y nagkasal sa isang church, no? May ninong na pastor. May ninong. Alam niyo na nagkakainan, sabi ng pastor, Bishop, okay ka din magkasala. Very well said. Pero napuna ko sa'yo, kahit sa kasal, nagpapatanggap ka sa Panginoon. Di ba? Napansin niya kasi nagpa-prayer of acceptance ako. Kasi bakit? Hindi nating alam ang buhay ng tao kailan. Hindi mo malaman, no? Dumalo ng kasalan. Pag-uwi, biglang namatay. At least napatanggap mo sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Meron nga ako pinag-pray, nag-aagaw buhay, clinically dead. Binulungan ko siya, sabi ko, kapatid, kung ako'y naririnig mo, pisilin mo lang ng kaunti, gumalaw ka ang kamay mo. May gumalaw yung kamay, ang ibig sabihin, naririnig ako. Pinasunod ko siya. Kahit siya nakapikit, pero ang tenga ay nakikinig, sabi ko, sumabay ka sa akin. Kahit hindi ka na magsalita, sa isipan mo lang. Panginoong Hesus, patawarin mo ko. Ay purihin ng Panginoon, tumanggap. Amen? Kaya kailangan patanggapin natin sapagkat minsan sumusunod sa Diyos ang iba, mali naman. Katulad sinabi dito ni Pablo, mali ang batayan. Kasi ang batayan ng kaligtasan, hindi good work. Hindi pagturong sa may hirap. Kasi kung ang batayan ng kaligtasan ay charity, ang pagtulong, mapupuno ng mayaman ang langit. Kawawa naman yung mga nasa payatas. Pero ang kaligtasan, purihin ng Panginoon, hindi sa yaman, kundi pagkilala sa Diyos na buhay. Pagtanggap bilang Panginoon at tagapagligtas kay Jesus. Kaya huwag tayong titigil manalangin. Ikalawa, build connection. Mag-build ka ng connection to your family. Amen? Amen? Yung connection, huwag mong bibitawan sila. Ako, umuuwi minsan 2 beses ang buwan sa amin sa Gatid kasi malayo ako. Talagang sinisiran ko sila. Amen? May pangyayari pa nga na umuwi ako sa amin sa barangay namin. Ay, maniwala kayo, dumating ako, may nagsusugal doon sa aming harapan. Oh, ay bilang ako'y pastor, hindi dahil gusto ko iano yung aking pagiging pastor. Ay may mali. Magiging sugalan yung aming bahay. So, kinausap ko, direct yung kapatid ko. Amin po ba? Sabi ko, magpa-Bible study kayo dito, hindi magpasugal. At purihin ng Panginoon, alam niyo ngayon, nagba-Bible study na doon sa aming bahay. Kasi kaligtasan ang kailangan. Hindi lamang maligaya, kaligtasan. At sabi ko naman doon sa kapatid ko, sabi ko, alam ko, kailangan mo eh. Pero ito, susuportahan kita. Pag ako'y meron, aabutan kita para mapaaral mo ang anak mo. Kaya makikita po natin, mga kapatid, bilang isang pamilya, alam natin kung may mali o masama. Amen po ba? Amen. Sinabihan ko rin, huwag kang magpapainom, gagawin mong inuman ng bahay. Amen, sapagkat kailangan yan. Ay pag nagiinuman, mapapanood ng mga anak. Pag nagsusugal, mapapanood ng mga anak. At di mamaya, magiinom na rin at magsusugal. O ngayon, sinabi ko, mag-Bible study kayo dito. Ayun, praise God, nagba-Bible study. Kahit yung mga bata sa palibot, nasisira ng Word of God. Kasi ito na ang panahon na ibalita natin ang salita ng Diyos. Kung ikay magulang, use your authority. Alam niyo ba sa Bible, sa Old Testament, mayroon pong tinatawag na Greco-Roman tradition na kaya naman ang pamilya nun ay nagiging Kristiyano at sumusunod kay Jesus. Kaya nasabi ni Joshua 24:15, mamili ko kayo kung saan kayo maglilingkod, pero ako, asawa ko't pamilya, maglilingkod sa Diyos. Kaya ito na ang panahon. Masarang maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? In the church, ako po'y pastor, ang misis ko administrator, yung bunso ko, tumutugtog sa music. Alam niyo, pag umaalis ang bunso ko, doon ang punta sa church. Amen po ba? Buwing bisita sa kaibigan, pero mamaya nasa church. Amen po ba? Yung 2 anak ko, kahit malayo sa akin, naandun sa abroad, naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ko nga sa kanila, masaya ako na kayo ay nakatutulong, napupulpil ang dream natin. Pero kung hindi kayo maglilingkod sa Diyos,
mawawala ang Panginoon sa inyo, wala kayong oras sa gawain ng Panginoon, malulungkot ang tatay niyo. Pero purihin ang Panginoon. Hallelujah, ang dalawang anak ko, active na active. Bakit? Bakit? Dahil hindi lang kailangan ng household happiness, kundi mayroong household foundation at household salvation. And the last two, after connection, you need to change your language. The language of love, the language of encouragement, the language of the Word of God be filled in your home. Amen? Yung lingwahe. Kahit sila'y makulitan na. Alam niyo ba ako, kung ba't ako nakakilala sa Panginoon? May nangulit sa akin. Pinagtataguan ko pa nga eh. Pinagtataguan ko. Naalala ko nun sa Rizal, no? Ako'y may sinisiran dun eh. Nagtatago pag ako'y dumarating. Pero purihin ng Panginoon, nakakilala ang buong pamilya. Doon sa may biuyan. Mga dating Jehovah's Witness yon. Napuntahan namin. Ay, nasa Blue Book, Red Book na sila. Pero aking isinyer ang mighty book of God. Alam niyo, purihin ng Panginoon. Ang pamilyang iyon, ngayon ay Christian na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible, ibukas mo lang ang iyong labi, ang Diyos ang maglalagay ng salita sa iyong labi. Kaya ang kailangan, change your language. Amen? Amen po ba? Kasi dati ang lingwahe nyo, biruan. Ang lingwahe nyo ay joke-joke na puro green. Ang lingwahe nyo, pag-usapan ng ibang tao. Kaya sa pamilya, change your language, ang pag-usapan nyo, kabutihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? At makikita natin, kayo mag-asawa. Amen, nagsisharing mag-asawa, nagpapalakasan. Mag-asawa, nagsishare ng Word of God. Change your language. And lastly, serve your family. Paglingkuran natin ang ating pamilya. Bilang ito ang unang-unang simbahan. Ang iyong pamilya, ang unang-unang mong ministeryo. Bago ka maging abala sa music, bago ka maging abala sa anumang ministry na meron ka, unahin mo paglingkuran ang pamilya mo. Sapagkat ang pamilya mo, ang unang-unang ministeryo. Amen? Marami nangyayari at huwag sanang mangyari uli. Maraming mga manggagawa ng abalang-abala sa church, sa ministeryo, na papabayaan ng family. Amen? Unahin mo pamilya mo paglingkuran. Madadala mo sa Panginoon. Amen? Kaya ang amin pong sequence of commitment ay ito. God, family, ministry, self. God, family. Yung iba, God, ministry. Kaya yun, kahit ang pamilya nagkakahirap-hirap na, abay, aktibo sa church. Ay, naku, anong patotoo? Kaya mga kapatid, kung tayo naglilingkod sa Diyos, una ang Diyos, ikalawa, pamilya mo. Sumunod lang ang church and ministry. Unahin mo muna ang pamilya mo bago ka sa ministry. Amen? Ito yung sinasabi ko, masasabi natin, si pastor ay, baka wala na mag-commit. Alam nyo, hindi. Sisibol sa puso ng tao ang paglilingkod kung tama ang kanyang ginaganap. Amen? Kaya mga estudyante, no? Huwag mo sasabihin na ikaw ay nag-aaral. Amen ba? Kailangan ang pamilya. Nuulit ko, serve your families. Kaya dahil naroon ang ating pamilya, alam niyo mga kapatid, si Joshua ang nagwika sa kanya na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mensahe. Alam niyo, napakabuti ng ating Panginoon. Siya ang gumagawa. Amen? Kaya win your family to the Lord, give time. Magbigay ka ng oras sa pamilya mo, paglingkuran mo ang pamilya mo, sa anumang kaparaanan ng Diyos ay sasaya kayo. Amen? At lumbagay, household happiness, household foundation, and household salvation. Kaya sabi ni Jesus, doon sa lalaki, huwag ka sumama sa akin. Pumunta ka muna sa bahay mo. Ibahagi mo ang ginawa ko sa iyo at ang kahabangang naranasan. Kaya kapatid, win your family to the
ganun. Share the salvation of the Lord. I-share mo ang salita ng Panginoon. Unahin mo at ang Diyos ay pagpapalaan. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin malapit na ang wakas. Bigyan mo kami ng oras upang ang pamilya namin ay madala sa iyo. Bigyan mo ng tapat ng salita. Masarap maglingkod, masarap ang misyon dahil ito po ay bahagi ng tawag mo. Pero ang pamilya namin ang una namin ministry, ang pamilya namin ang unang mission work, mission field. Kaya Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Maguna ka. Magligtas ka, Panginoon. Iligtas mo ang bawat pamilya ng bawat isa. Lahat ng nanunod. Maraming salamat, Panginoon. Siya po mga kamay at pinikuwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Muli, ito po si Pastor Jimmy Evangelista. Nagsasabi, life is amazing, winning is our calling. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you. Hindi na tayo maulan pag-asa, ang kalungkutang nadarmay, may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo.